Di ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon, kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting. Supposedly hapon pa lang, alam na nila. For tomorrow, ngayong Wednesday, November 13. Nagulat kasi ako, mga kutsero, kasi kanina, ang bumungad sa akin ay itong balita na ito. Yan. Kamara, tiklop ng kasahan ni PRRD. Sabi ni SMNI, syempre, SMNI yan. If it's from SMNI, it must be fake news. Huwag niyong kalimutan. Ganun ho yun. If it's from SMNI, it must be fake news. Ito kasi yung balita ni SMNI. Kamara, tiklop ng kasahan ni FPRRD. Hindi na muna itutuloy ng Quadcom ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Ito ay kahit kakasana. Sana, sa kanilang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ng personal ang mga katanungan ng mga mambabatas. Sa halip na November 13, mauurong na sa November 21 ang investigasyon. Humingi naman ang paumanhin ng Quadcom sa dating Pangulo. Sa kabilang bandaan dito, nasa Metro Manila ang dating Pangulo at mga staff. Nito nang biglang iurong ng Kamara ang investigasyon. Ito yung cancellation message galing sa Kamara. Ayan. Nandiyan, nakasulat. So, yun nga ang sinabi nitong SMNI. Nagtaka naman ako, saan nang gagaling yung kwento na yan? Ito naman pala ang pinanggalingan. No? Nakalkal ko to kagabi, kanina. Kasi kahapon, nag-live stream itong matandang to. Pakinggan yung sinabi Dahil sa mga salita na binitawan ng mga miyembro o chair ng Quad Committee na para bagang hinahamon siya na magpakalalaki siya. At dahil daw nangako siya na kailangan pumunta siya. Bibigay naman daw nila respeto nila. Pero yung isa, takot kaya sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba may kwento ko sa inyo basta aaten siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado ron. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado na ako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabuliwan niya kasi mali ho Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. Ilang beses na nga umurong Noong una sabi may sakit. Ay masama ang pakiramdam, hindi makakapunta. After November 1 na lang. Yung pangalawa sabi, hindi ako pupunta, wala kayong kredibilidad dyan. Tsaka nasabi ko naman mga dapat kong sabihin sa Senate. Alam niyo ang problema nito ni Panelo? May mekanismo kasi si Facebook para malaman kung mga kabalbala nila. Ang live stream na po na ito ay ginawa Monday, November 11, 2024, 10:27 p.m.
Yan. Nakikita nyo naman, di ba? November 11, 2024, 10:27 p.m. Salvador Panelo ho yan. Salvador Panelo. Yan. Okay. Yun ho yung Yun ho yung ginawa itong live stream na to. Okay. Kaso may problema sila. Alam nyo kung ano yung problema nila, mga kotsero. Papakita ko sa inyo yung problema nila. Nag-email po kasi ang Quadcom kay Attorney Delgra. 10:35 p.m. Anong ibig sabihin yan? Ibig kong sabihin yan, mga kotsero, inunahan nila yung email ng ilang minuto. Take note, itong kay yung kay Panelo is 10:27 p.m. Tapos, nagkaroon ng official communication, official na komunikasyon ng cancellation 10:35 p.m. Ano siya, si Nostradamus? Ibig sabihin, mga kotsero, sinet up na nila yung kwento. Alam nila na ika-cancel. Alam na nila na ika-cancel. Prior to the sending of the email, 10:35 p.m. or at least the reception of the email, 10:35 p.m. Inunahan sila sa propaganda nito ni Panelo tsaka ni Digong. Para pagmukain na si Digong na umatras sila dahil pupunta na si Duterte. Saan kayo nakakita, mga kotsero? 2 beses ka nang iniimbitan, di mo sinisipot. Tapos all of a sudden, bigla kang sisipot. Biglang makakancel. Imposible mangyari yun. At ito pa, mga kotsero, hindi po dyan natatapos ang ating mga pasabog. Nagsalita po ang committee kanina. Anong sinabi nila tungkol dyan? On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? Thank you for that question, Tina. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing. For several reasons. Hindi ho madali, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting. Supposedly hapon pa lang, alam na nila. For tomorrow, ngayong Wednesday, November 13. To give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. May mali ba sa sinabi ng Quadcom through Congressman Barbers? Wala akong mali dyan. Tama lang ho, mga kakotsero, yung ginawa niya. Kasi, you need to do your due diligence. Bago ka maglagay ng tao doon, na ilalantad mo sa taong bayan, i-interpellate mo, etc., sisiguraduhin mo na totoo yung kwento niya. At the very least, hindi siya nagsisinungaling. Na hindi invento yung kwento niya, na hindi ka sineset up. Ngayon, as of yesterday, sabi ni Barbers kanina, nag-decide na sila hapon pa lang. Hapon pa lang daw. Ika-cancel na nila yung kanilang Quadcom on Wednesday. Kung nakabuo ng kwento ang partido ni Duterte sa paligid nitong pag-cancel nitong Quadcom, malamang sa malamang. Meron nagkwento kay Digong na ika-cancel. May nagkwento sa kanila, sa partido nila na ika-cancel yung Quadcom dahil magve-vet. O di dahil ika-cancel, gawa tayo ng chismis na duwag ang Quadcom. Palabasin natin, pupunta ako, sabi ni Digong. Tapos nag-cancel sila dahil natatakot sila sa akin. In short, favorite sabihin to ni Bato de la Rosa Sinasaywar sila. Hindi lang si Panelo yan. Mga kotsero, si Panelo is the lackey of Digong. Utusan ni Digong yan. And I don't think si Panelo has the mental capacity to think like that. Na maipag-psychological warfare. Parang hindi niya kaya yun. Si Digong pa pwede.